Let's put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ama sa langit, nandito po kami ngayon, naninikluhod. Lumalapit sa inyo upang buksan po ang aming puso, isipin at diwa sa iyong mga salita. Hinihiling po namin ang salita mo po sana'y gumalaw sa aming buhay upang baguhin aming pusong bato, maging pusong laman. At hinihiling din po namin ang mga presensya ho nila Mama Mary, Papa Joseph at ang mga banal na anghel upang kami kanyang proteksyonan kasama po namin mahal sa buhay ngayong gabi na kami nagpupulong-pulong upang pag-usapan ng iyong salita upang lalo pa namin maisubuhay ito na ayon sa iyong kalooban. Patuloy po kay Panginoon Diyos paspasan, patuloy po kay Panginoon Diyos gabayan ngayong banal na Espiritu Santo upang lalo pang lumalim at maging matatag ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Mahina po kami, alam po namin yan, ngunit sa inyo po, salita, at sa gabay ng banal na Espiritu Santo, kami magiging matatag sa aming pananampalataya. Patuloy mo po kami, Panginoon Diyos, bigyan ng kaliwanagan ng kaisipan patungo sa liwanag ni Kristo. At ito inihiling namin upang lalo pa namin malaman kanyang dakilang salita bilang anak ng Diyos na kanyang inilahad this coming Sunday na Ebanghelyo. Patuloy mo din po kami gabayan, Panginoon Diyos, katulad ng kanyang mga apostoles, upang kami maging matatag sa harap ng hamon ng buhay, sa mga pighati, sa mga pahirap, at sa mga bagay-bagay na nagbibigay bigat sa amin damdamin. Ngunit kami naniniwala na pag kami po'y lumapit sa inyo, alam po namin may katugunan ng aming hinaing. Kami lumalapit, Panginoon Diyos, at sana po yung mga kapatid namin na ngayon wala dito, ihatitunin nyo para lalo po namin sila makasilamuha, makasama, makaugnayan, upang lalo po mapaikti na aming ang pagtatalakay tungkol sa salita mo nagbibigay buhay at nagbibigay pag-asa para sa amin. Gabayan po namin ninyo kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan niyo at alam po namin, nanawagan po kami sa badal at matamis na pangalan ng Panginoon Jesucristo, kami po hindi nyo pahihindihan. Salamat po, Panginoon Diyos Ama sa langit, kami pinibibigay pugay sa inyo sa lahat ng bagay, sa buhay namin, sa gawa namin, at sa aming mga ugnayan. Lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sa aming lahat ng aming sala. para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos, Diyos ay Sumasa sumasayo. inyo. Bukod kami pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, panalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. At nagbibigay kami pugay sa iisang Diyos, na buo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, lulhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan ng para sa una, ngayon, magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Spirit. Amen. Good evening, mga kapatid. Good evening, brother. Magandang gabi po. Salamat, Magandang gabi. Okay, Brother King James. Isa pong magandang gabi muli sa ating lahat. Magandang gabi po. Gabi. Magandang good evening. Magandang Tayo good evening. Sa LBS po tayo, pagnilayan natin ang ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Kaya ang magbabasa sa atin ng gospel ay si Brother Alex. Take it away. Present po. Okay. Magandang gabi po muli sa ating lahat. At ang pagbasa po ay ayon sa ang mabuting balita ayon sa
Ebanghelyo ni San Marcos. Puri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. At pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Felipo. At habang nasa daay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya." At tinanong niya sila, "Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Mesiyas." At inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man May ang meeting lang ako. tungkol sa kanya. At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangong pagkatapos ng 3 araw. At buong tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad, kaya pinagsabihan niya si Pedro, "Sa likod ko, Satanas! Hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao." At tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati ang mga tao, at sinabi, "Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng sarili alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ang magliligtas nito." Ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat, Brother Alex. So, ating ngayong himay-himayin para mapagnilayan natin mabuti ang gospel. Teka, 24 na linggo. Sa Gusto niyo Verse magbigay ng, sorry po, Brother Saints, gusto niyo magbigay ng konting introduction? Kung papayagan niyo kung basahin yung doon sa LBS po. English, Tagalog. It's in English though. Okay lang po ba? So the Gospel of Mark chapter 8 verses 27 to 35. This passage is the turning point in Mark's Gospel. It climaxes Jesus' self-revelation with the disciples' first recognition of him as the Messiah. Iba po binanggit ni Pedro kung sino nga siya. Siya daw yung Mesiyas. It also introduces the theme of the suffering Messiah. This reading corresponds in time to the point in John's Bread of Life discourse where Peter acknowledges that Jesus is the Holy One of God, sent by God, but not necessarily a messianic title. So yung pala yun. Dito pala yung kumbaga pagsisiwalat na kung sino ba talaga si Jesus. Siya pala yung yung Messiah na hinahantay ng Israel. Thank you po. Yun lang po yung short na Okay, so pagnilayan natin verse per verse. So, umpisan natin. Ba, Director? Ikaw? Ha? Yes. Verse. Saan pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ano ang kanyang tinanong sa kanila? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Thank you, Brother Hector.
Brother Christian, Present. Ayan, no? Nagbukas siya ng audio niya. Good evening. Brother Christian, sa Good verse night. 28 tayo, ano? Ano ang isinagot ng kanyang mga alagad sa katanungan sa kanila ni Jesus? Verse Tinanong niya ang 28. sige po. Samantala yung naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi na, ilan ay si San Juan Bautista, kayo sabi na naman sa ibang iba, si Elias kayo, at may nagsasabi, ang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niya, sino ako? Thank you, Christian. Take it away. Papahintuin muna kita. Verse 28 lang ang tanong ko. Salamat. Brother Butch, verse Yo. 29. Hmm. Verse 29 tayo. Yeah. Ano ang sinabi ni Pedro nang tinanong sila ni Jesus ng kayo naman, sino ako? Ang sagot ni Pedro ay, kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo. O Misaya. Sa anong iba, Mesaya, no? Hmm. Mesaya ba sa iba? Andyan na ba si Brother Jerome? Wala pa. O Brother Alex, ikaw na. Listening lang So- daw siya. Go ahead po. 30. Ano ang mahigpit na ipinag-utos ni Jesus sa kanyang mga alagad? Inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Secret muna po, secret. Secret mo na daw, sabi. So, verse 31 tayo. Brother Hector ulit. Medyo mabilis ang ikot dahil kukunti. Ano ang pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad at pagkatapos ng 3 araw, ano ang mangyayari? Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Thank you, Brother Hector. Sa verse 32, Brother Christian, kaulit. Verse 32 lang, ha? Maliwanag na Sige po. sinabi niya sa kanila, pero ano ang ginawa ni Pedro nang marinig ito? Maliwanag na sinasabi niya ito sa kanila. Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi ng sinuman pinagsabihan. Pinagsabihan siya. Ngunit, Tama lang, bro. Opo. Verse 34, Brother Butch. 33. Verse 33. 33, sorry. Ano naman ang reaksyon ni Jesus sa ginawa ni Pedro at ano ang kanyang sinabi? Lumingon si Jesus sa mga disipulo niya, saka pinagalitan si Pedro. Satan, lumayo ka sa akin, hindi galing sa Diyos ang mga iniisip mo, kundi sa tao. Okay. Verse 34, Brother Alex. Okay po. Pagkatapos, ano ang ginawa ni Jesus sa mga tao? Pati ang kanyang mga lagad. Ano ang kanyang sinabi sa kanila? Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati ang mga tao. At sinabi, kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Takwil ang sarili. Sa verse 35, Brother Hector, ano pa ang sinabi ni Jesus sa kanila? Ang sinumang nagnanais na maligtas, na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Thank you. Okay, that's the end ng pagninilay sa gospel o
Next step ay keywords. Keywords. Okay. Kita niyo po ba? Yes. Kita naman. Yan. Yan. Okay na yan. Kailangan telescopic ang Ha? Hindi niyo pa rin makita? Makita na. Pwede na. kailangan Yes. ilalapit mo na lang ang ano. Oh, pwede pa lakihan. Oh, ayan po. How about Better. now? Kunti pa. Ha? Kunti pa. Mawawala yung Yan. ano, yung heading. Pwede. Yan, pwede na yan. Ay, nawala. Ano po gusto niyo isulat pa? Ako nilagay ko yung Suffering Messiah. Ang Isa pa na. ano? Kaligtasan ng buhay. Verse 35. Kasi dinescribe dito kung ano yung mangyayari sa kanya as the Messiah. Ito ba? At ano pa po? Yung ano yung sinabi niya na example, to pick up your cross and follow me. Kayo po ang Kristo. Yun. Dapat yun ang una. Kayo ang Kristo. Ayun po, yung Messiah. Jesus as the Messiah. Kunin ang Jesus ang Kristo. at sumunod. Lagay na natin cross. Nilagay ko yung itakwil ang sarili, kunin ang krus at sumunod. So, obedience, ano? Obedience. Brother Jerome, baka meron kayong gustong iano, brother, itinatakwil si Satanas. Ayun, Yun. tinatakwil daw si Satanas. Andiyan na si brother. Ano? Takwil si Yan na. Satanas. Si quiz po yun. Brother Jerome, you can write your ano po. If you're listening, you can Listening lang po. Ah. Bali yung siguro na get behind me Satan, 'di ba? Sabi ni Jesus Aha. kay Pedro. Ano Aha. pa yung preceding nun, parang sinasabi, you think like human beings. Parang sinasabi doon na when you think like human beings, you think like Satan. Satan. Kasi we're living in the flesh. Tama ba? Parang ganun, di ba? Kasi we're living in Oo. the flesh. Worldliness. So when you use your human will, you use parang ganun din. Tama Kasi hindi mo hinahanap yung will ni Lord eh. Yung will mo lang ang Oo. gusto mangyari. Okay. Correct. So ano pong gusto nyong ilagay natin doon as the keyword or phrase? Ay, andyan naman takwil lang sarili, Ayan, Parang ganun na takwil rin yun ako. Opo. So, yun lang naman ng parang related na rin Hindi yung mo takwil related. sa sarili. Opo. Kasi yung sarili mo, yun na Parang yun. nag-ano sa i-commit ang sarili. Paano ba yun? Para bang sinasabi niya doon? I-commit nyo ang sarili Deny niyo. yourself. Ang Yun nga sinasabi. po. Ayun, Kalimutan itakwil mo nga sa po. sarili mo. Itakwil ang sarili. That is to deny. Tama po ba? Deny yourself. Tama. Ibig sabihin Meron ng po deny po, yourself, may importante pa po dito yung evangelization. Kasi ang sabi dyan, alang-alang sa akin at sa ebanghelyo ang magliligtas nito Oo nga. So, Diba? kailangan talaga mapahayag. for Christ's sake and the gospel. Pwede naman tayo mag-English, no? Wala naman yung ating Filipino teacher. Sino ang Philippine teacher natin? Si Brother Tunying. Bro, 2 linggo nang wala si Brother Jun ah.
Oo nga eh. Ang sagot niya sa akin is hindi. Anong hindi? Yun, sagot niya sa akin, hindi. Kasi sinabihan ako ni Brother Alex Naghang na isend ko yung ginawa kong schedule. Um, Tapos, bros, mga bros, wag na po nating pag-anuhan dito. Pag-usapan. no, Ano na, kaya, we pray for Brother June that, Hmm. he will come back to us and be with us during our liturgical Bible study. So in time po, in God's sweet time, hopefully he will be with us. kung wala, punta na tayo sa first reading. Okay na po, I will close this. Proceeding, Brother Rector, ikaw proceeding, di ba? Yes. Okay? Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Sa Iyas. binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang punutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang ako'y usigin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Rector. Sa totoo lang, hindi ko ako dito medyo nahirapan akong gumawa ng katanungan dahil Konting hindi ko lang alam. po, pwede pong konting insight lang, para kasing foreshadowing ito do sa Passion ni Christ. Sige. Can I read po yung excerpt sa Liturgical Bible Study Guide po natin? Is it okay po? So in the first reading po, Isaiah chapter 50 verses 4 to 9a. Again, this week we hear our first reading from the book of the prophet Isaiah, this time from chapter 50, which is in what has been called by some scripture scholars second or Deutero-Isaiah, the division of Isaiah into 2 or maybe 3 separate groupings, chapters 1 through 39 and chapters 40 through 66, or chapters 1 through 39, 40 through 55, and 56 through 66 is rather recent in terms of history. Until the 18th century, it was presumed that Isaiah wrote all 66 chapters. Then it was proposed that chapters 40 through 66 were written by a different author some 150 years later during the Babylonian exile, with some scholars maintaining that yet a third author writing chapters 56 through 66. The reasons for separate authorship of chapters 40 through 55 are first of all historical. The addressees seem to be no longer inhabitants of Jerusalem, but exiles of Babylon. In Jerusalem, in fact, has been captured and destroyed. Babylon is no longer a friendly ally, for she has destroyed Jerusalem and deported the Israelites. The former prophecies about Jerusalem's destruction have been carried out, and Israel now awaits a new and glorious future. Among the many finds in the Dead Sea Scrolls was a complete copy of Isaiah. All 66 chapters, nandun pala yun, So nakita sa Dead Sea Scroll. There is no indication that anyone at the time of Jesus believed anything other than that the prophet Isaiah wrote all 66 chapters. So today's reading comes from the section
which has been titled Hymns to the New Jerusalem and is called Israel in Darkness and is the third song of the suffering servant. Yun po. Thank you. Thank you for allowing me to read. Okay. Para meron lang po tayong backgrounder. So, punta na tayo sa pagninilay. Medyo bahala na. Actually, nagtanong-tanong ako, ito pala isang parabang propesya ni Isaias, di ba? Ganun ba yan? Sa Misaya, opo. sa Misaya. So, ngayon, dalawang katanungan lang itong nagawa ko eh. Brother Christian, Yes po. sa talata 5, 6, and 7, damihan ko na, kasi konti lang sa iyo kanina. Ano ang sinasabi ni Propeta Isaiah? Bakit niya hinayaang lapastanganin siya at mga pagdustang ginawa nila ay hindi pinapansin? Nasabi pa niya na handang magtiis. Sa anong dahilan? Yung unang talata po. 5, 6, 7. Talata 5, 6, 7. Christian. Sige po. Binigyan ako ng pag-unawa ng Panginoon. Hindi ako naghihimagsik bitin ng talikod sa Kanya. Hindi ako tumutol ng buki nilang ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Continue. Continue pa po, Pag- Brother Chang. Pinababayaan ko na sila ng bunutin ang buhok ko. Balbas gayon, lurhan nilang ako sa muka. Sige pa po. Hindi ako nawala ng pag-asa. Hindi ko pinansin. 7, Brother Christian, tuloy mo. Kasi pagdurusa ng isang ano to. Brother Christian? Ako na lang. Ayan si Brother Jerome. Hindi ko pinansin ang mga Kasi yung ano pag-insultong ginawa nila sa akin. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Amen. Si Yahweh, hindi siya okay lang sa kanya, pero alam niya kasi na si Yahweh ang tutulong sa kanya. Okay? So sa chapter, sa verse 8 and 9, brother, dahil dapat ikaw itong tatanungin ko, Brother Jerome. Si Brother Boss na lang. Brother Boss. Yo. Nasabi ni Propeta Isaiah na ang Diyos na malapit sa kanya ang magpapatunay na wala siyang sala. Dahil dito, siya ay nag-amon. At bakit? Sino ang magkatanggol sa kanya? Okay. Ang nagsabing wala akong kasalanan nandito lang. Sino may kaso laban sa akin? Sige, magharap tayo. Sino ang kalabang ko? Sige, lumapit siya sa akin. Tingnan ninyo, tinutulungan ako ni Lord God. Sinong nagsasabing guilty ako? Makita niyo lahat sila na masisira gaya ng damit. Uubusin sila ng insekto. Salamat, brother. Yung sa yung Pinoy version niyang binasa mo. Oo nga eh. Salamat. Brother Alex, pag may na tayo, keywords. Ay, ganun. Okay. Suffering Messiah. Ulit. Bakit Messiah? Ito na yung precursor na Procurement na ito eh. Di ba? Yan pa rin siya. Yung servant, Messiah na rin. Dapat ito. Servant. Servant. Suffering. Hindi natin. Suffering servant, sige. Dapat servant dapat. Kasi the word suffering, yun ang pwede natin gamitin na isama sa pagtipla natin. Or, ano tawag ito sa Tagalog? Suffering or English na lang ba gamitin natin
Taglish po tayo, vernacular tayo. Pilipino po tayo eh. Pinoy version. Mas maganda kahit pa paano, nandyan tayo, Taglish. Basta maintindihan naman ng magbabasa, di ba? Mm. Ano pa? The Lord is my helper. Alex, the Lord is my helper. Di ba sinabi dito, siyang akong Magtatanggol sa akin. mm. Siya. Helper, and, ano ba yun? And defender, kung gusto mo. Di ba hindi siya nawala ng pag-asa? Kasi Yun, siya nga yung tumutulong, si Yahweh nga yung tumutulong. Hindi siya mapapahiya. Hindi dito yung ano eh, talagang dinescribe niya siya yung ano, yung unblemished na lamb. Kasi dun sa part po na ano, yung part po na magharap kaming dalawa, sino magsasakdal sa akin? Malapit ng aking tagapagtanggol, sino magsasakdal sa akin? Sino ang sa akin uusig? Lumapit siya sa akin noon, hinahamon niya, di ba? Kung si Yahweh Panginoon ang tumutulong sa akin, sino magsasabing mali ako? Lahat sila ay hindi nakasama yata yon. Kasi verse, ano na yan, 9b na. Di po ba? Ito yung description ng ano, yung unblemished lamb. Tama ba, Brother Jerome? Brother Kuis? Kasi wala siyang kasalanan, di ba? Kaya nga hindi siya natatakot eh. Wala akong sala, sabi niya. Yun. Di ba? Hindi siya nag-fear. Tama po ba yan? Hand your phone and clean it up to make it. Yes. Handa siyang magtiis. Yun nga, suffering nga po. Sige, lagay na rin natin siya. Kinagalog. Hindi kasi yung suffering kasi magdusa. Yung magtiis is to be patient, to be magbata. Ano ba yan? Tama ba? At Ang- hindi siya gumaganti. Ibig sabihin, matiisin siya. Yun. He is patient kasi even durhan yung kanya, he did not turn his face away. Kaya nga sinabi niya, iniharap kong parang bato ang aking mukha dun sa mga sa mga ano humahampas sa akin. Ito kasi yung ano eh. Ito yung ano ng kanyang passion. Ito yung prophecy ng kanyang passion. Kasi doon sa gospel po, kung maalala po natin, sinasabi na niya, di ba? Inamin na niya, di ba? Tinanong niya. Pero sino daw siya? Ang sabi nila, si ganito ka. Pero nung sabi ni Pedro, ikaw yung Mesiyas. Kaya sinabi niya, huwag niyong sabihin, huwag niyong pagkalat muna, secret muna. Pero sinabi na niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Yung yung tungkol sa salvation na yung kanyang passion, death, and resurrection ang minention niya. Kasi di ba yun nga, maghihirap siya, kukondemn siya ng mga teachers of the law, mga priest, at yung mga elders, and dadana siya ng hirap, papatayin siya, but on the third day, he will rise again. So, susulat po ba natin yun dito? Pero hindi naintindihan ni Pedro yon, di ba? Kaya Opo. nirebuke siya ni Pedro. Opo. At prophecy nirebuke pala siya ni Jesus. ni Jesus. Propesya ng
paghihirap, pag Pagpapasakit. sakit, pagkamatay, at muling Passion. pagkabuhay. Tama po ba? Anything ba po? Meron ba po? I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day Well, I'm cold. Okay na po? The Lord will vindicate him. Parang ganun. No? second reading na tayo. Okay, stop share ko na po. Ay, may sinulat pa. Dagdagan po, suffering servants of God. Ay, nandun na po yata, bro. Brother Kuis. Andun na po Opo, yung nasa- suffering servant. Opo, nasa redaction po sa sambuhay po. Opo, nandito po sa taas, suffering servant. Opo. Thank you. So, sa second reading na tayo. Pwede na? Yes. I think. Go ahead po, kayo po facilitator. Brother Jerome, ikaw na magbasa. Second reading from Santiago, 2. Kabanata 2, talata 14 hanggang 18. Brother Jerome, marinig. Hanapin ko. Madali. Hanapin ko. Kasi yung papel mo, pinapil ni Brother Butch. Dali. Pagbasa. Ano po siya? Kalawang pagbasa. No? Tama. Opo, Pagbasa James 2. mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa mga born again to, mga protestante. Opo. Ito yung ano nila, yung tinanggal ni Luther, di ba, itong James? Sola fide. Sola fide. Gusto niya faith alone. Faith alone. But faith without works is dead. Okay? Sa verse 14 tayo, pag ninilay na, Brother Alex, ikaw ang tatanungin ko. Go ahead. Ano ang sinabi ni ni Santiago sa taong nagsasabi na meron siyang pananampalataya, ngunit walang patunay sa gawa? At ano ang katanungan niya
sa ganong klase ng pananampalataya? Ano ang kabutihan nito, mga kapatid? Kung sabihin ng sino man na mayroon siyang paniniwala, pero wala siyang gawa na bagay dito. Maliligtas ba siya ng paniniwala? Thank you. Maliligtas ba siya sa paniniwala? Sa verse 15, 16, and 17. Brother Rector, Yes. ano ang payag ni Santiago sa pananampalatayang walang kalakip na gawa? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Thank you. So, sa verse 18, next ay si Brother Christian, ikaw. Sige po. Verse 18. Ano ang sinagot ni Santiago sa taong nagsabi ng may pananampalataya ka at may gawa ko? Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ka lang. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Walang kalakip na gawa at ipapakita naman sa inyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Salamat, Brother Christian. Ipakita mo sa akin. Pakita ko naman sa iyo. Okay, pag inilay na, Brother Alex. Pwede ba Ay. basahin ko po yung yung regarding sa kung hindi niyo po nabasa yung sa Liturgical Bible Study Guide. Gaya po na unang nasabi ko kanina, ito yung epistle ni Saint James na isa sa books na gustong alisin o ineliminate ni Martin Luther from his Bible. He reverted the Old Testament from the Greek Septuagint to the Hebrew canon, which hadn't been determined by the Jews until Anno Domini 90 in response to the Christian use of the Septuagint. And he also tried to eliminate James, Hebrews 2 and 3 John, and Revelation from the New Testament. His followers did not go along with his New Testament changes. It has been postulated that the reason he wanted to eliminate James is that it clearly does not support his doctrine of salvation by faith alone, as we hear in this reading. Yun po ang sabi tungkol sa ikalawang pagbasa. Yung, si Luther, kamo di ba yung Lutheran Church ba yan? Siya po yung nagano na Yes. protestante. Opo. Siya po yung nagano ng reform sa simbahan. Siya yung supposedly reformer daw. Pero siya yung talaga nag-introduce ng Protestantism. Kasi gusto niya Protestant. kukunin yung Bible. Imbis na di ba? Protestant. Binawasan niya yung Bible. Kasi gusto niya mag-fit do sa idea niya. Pero si Luther, yan Catholic Christian Pero hindi tinanggap kasi yung niya ng simbahang Katolika. Okay. Okidoki. Wala nang magbibigay ng anekdote. Gusto pang magbigay ng tungkol sa ikalawang pagbasa. Ano na tayo? Keywords. Plus drive. Mga magat matatapos Oo. Kasi Faith without works is dead. No. hindi pa ako kumakain. Hindi siya binibigyan.
Hindi ko makita ng buo. Teka, babaguhin ko yung aking setup. Okay. Nakikita niyo po? Tagalog. Hindi pwede tayong Taglish, wala yung Filipino teacher. No Filipino teacher. Mamaya, Paano natin may connect to? Wala pa. wala Doon pa sa gospel. doon sa gospel. Ano yung work na kailangan gawin? Yun nga, yung di ba to evangelize, to follow Christ. Di ba sinabi niya dun sa doon sa Deny. gospel, deny Carry yourself. cross. Oh, carry your cross and follow me. So Whoever, yung sabihin, we have to suffer then. Like the Yes. suffering servant. di ba? Yun yung yun yung ang mga Yun yung work na Yun kailangan yung gawin. Kaya talaga itatakwil mo talaga yung sarili. You have to deny yourself. Kaya nga sabi ko ay hindi na pwede magpa-happy-happy. No more. Tagalog po sa hibla ko mamaya. Okay yan, quiz. Hindi So, ano naman all the po yung time gusto nyo na- ilagay, Brother Jerome? Baka meron kayong gusto ilagay na Wala naman. Na-explain ko lang yung work dyan. Ano yung kailangan gawin natin. Na mapatunayan yung faith natin na binigay kasing example, di ba, na meron nangangailangan ng damit at saka pagkain. Pero hindi ka tumugon sa pangangailangan nung kapatid na nangangailangan ng pagkain at saka ng damit. Anong matatawag mo doon? Meron bang silbi yun? Di ba yun yung sabi doon sa yung deeds. kalawang pagbasa? Kaya nga sabi, faith without work is dead. Dapat, ang magiging posture natin to be a servant of God is tumugon doon sa pangangailangan ng ating kapwa. Kasi yun yung mas tangible, di ba? Na pwede natin magawa. Kasi yung kay God, ano natin mai-express yung yung pagmamahal natin sa kanya. Di ba mas tangible na mahalin natin yung kapwa natin? Tama po ba yung Corporal works. Yes. yun, corporal works? Whatever you do to the least of my bread. you do Yun. that to Sige, me. lagay natin yun. Whatsoever you do Yun ang ikalawang to commandments. the least of my brothers, And sisters. that you do unto me. Yeah, yun yung kakanta sa next concert, yung dalawa. When I was hungry, Tagaturo. you gave me to Director eat. pa eh. When I was thirsty, you gave me to drink. Now, Meron pa? entered the Corporal home works. of my Parang ano na yan Yan na Father. yung hamon Oo nga di ba? Baka meron pa po, bros. Nagtatanong po si Brother Saints. Faith in action. Faith in action, yun. Okay, parang yung faith without work is dead. Yun nga, ito kasi mas positive. Si Kois, may sinulad ba si Kois kasi hindi ko makita kung merong Maging hibla niya Tagalog daw. Oo nga daw. Okay. Ano pa po? Meron pa po bang ano? Faith. Kasi kahit ano, pananampalataya naman ang dito. Salve Yun naman, faith eh. Mater misericordiae, Rita dulcedo. Okay na. Oh. Nostra salve. Game. Ano po? Peace of the holy name ngayon of Mama Mary. Yun nga eh. Ad declamamus. Optic fiber na tayo. Et sulis Ano, hibla na? Oh, Ibla na daw. Para makakain na si Jesus Kuya Saints. Ramos. fiber. Gementes et lentes. Parang gusto ko tong itakwil ang sarili.
Kasi ganun din siya dun, yung essence dun sa first reading, di ba? Hindi siya nawawala ng pag-asa, wala siyang salwa, handa siyang magtiis. Lalagay ko. Face without formatting. Pwede po natin tingnan yung ito, cheating tayo, pero ayan po yung yung kay Father Almasan. Ito po yung pagkabit-kabit niya nung tatlo. Tying the three readings and the psalm, di ba? Yung first reading daw po focuses on the help of God. Yung psalm, help pa rin in times of trouble. Yung second reading on faith and works. Yung gospel, yung identity ni Christ, di ba? A suffering Messiah. Well, we should concentrate on the identity of Christ. This will dictate how we live as His disciples. First reading, identity rin yan. Ang first reading po is what is it? Isaiah. Oo nga, pero in-identify din si God dyan kasi yung mga suffering niya. The first reading? Opo. Ito yung suffering. Ito yung Isaías. Opo. Ay, Isaiah. Ito, suffering servant. The Lord is my helper. Tsaka yun, parang dinescribe dyan dun yung di ba? Yung kanyang passion, death, and resurrection. Yeah, yung mga pasakit niya. Prophesy. Pero in his suffering, he find the strength from the Lord. Yun yung sa Psalm. Ang Psalm ay, kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Yung yung kinakanta na yung doon sa Psalm, I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. Turn to me on the day. Ano to? Also pareho sa kapistahan ng exaltation of the cross. Oo nga. Tsaka Our Lady of Sorrow. Opo. Sa Sunday. Ang Sunday. Ngayon din ba Our Lady of Sorrow? Sa Sunday. Sunday, di ba? Kasi nakalagay yung yung Mater de la Rosa nakalagay sa in full view sa simbahan namin. Nagdubina nga kami dyan Lady of Sorrow. Yung exaltation of the cross sa Sabado yun. Sabado naman. Ano pa po pwede natin magamit dito? Yung Messiah, di ba? Identity nga daw. Suffering. Lagay natin yung suffering Messiah. Hindi naman siguro matatawag na cheating yun, kasi yun galing sa pari. So they are more sa pag-interpret ng ating mga pagbasa. Supplementary. Opo, it's supplementary dun sa natin kung we are in the right track. Tama po ba? Kasi ako, I always look at the yung ni Father Almasan dun sa Live the Word po natin. Tapos ito po yung kanyang yung gospel acclamation. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa kanya lamang. So yun talaga dapat talaga tayo ay para sa kanya lang. And then yung ating life should be his. Yun follow him. Cross is our treasure. Yes, yun yung din pati. Yung symbol of There is no salvation without the cross. Symbol of our victory, no? So every one of us also have to have our own crosses. Lahat naman, di ba? Lahat naman tayo, we have our own crosses. Kaso they don't carry that. Kumbaga, sinasarili lang nila. Get behind me, Satan, ang nangyayari. Iba kasi naman ang natin. Hindi nila recognize si Christ. Christ sa Doon sa mga cross na dinadala, inubuhat. Kinakaya nila ng personal development lang. Kaya din mo, you are parang ikaw na yung Diyos.
Pero kasi sabi nga Gagawa natin ng doon iba. sa ano, doon sa first reading, kasi doon kanino ba tayo huhugot ng pag-asa? 'Di ba sa kanya din? Hindi ako nawalan ng pag-asa kasi nga alam natin in the back of our minds, 'di ba, na meron tayong tagapagligtas na maaasahan. Tama po ba? Tama. Kaya suffering servant kasi Opo. si Jesus yan na he is in obedience to the Father. To the Father. Yun. Kaya parang contrary ito sa kwan no, mga tinuturo ng mga kwan, Gospel of pastor na prosperity. prosperity gospel. Opo. Opo. Contrary Yun nga yan po. kina Contrary Boss po. Sanchez. Ano na? Contrary ba yan kina Boss Sanchez? Yung kay Bo Sanchez kasi parang ang ano niya doon, ang pitch na doon kasi is how can you help when you don't have anything? 'Di ba? Siyempre, you have to have something to share. Because if you don't have anything, how can you share? Yun yung ano niya. Pero ano ba yung dapat ano yung utos ni Lord? Ano yung sinabi ni Lord about that help? Dapat nga talagang tumalima ka at tumulong. Kasi nga doon sa second reading natin, faith without work is dead. Diba? Dapat lagi tayong handang tumalima para tumulong. Pero Yung kay how can- Joel Osteen, na tinuturo Ayun. ng kwan. ano po yung kay Yung Joel Austin? Parang prosperity yun na Prosperity yung you kanya. use the Lord to Prosperity achieve your gospel yan. dreams, ganun eh. Gain money. Mm. Siguro kasi ano nga ako nga ngayon ko lang din na-realize no. Kasi I work no, sa totoo lang work almost 20 years sa Middle East, sabi ko ganyan. Ano yung natamo ko? Yes, na napatapos namin yung mga bata. Pero my house is still in Shams. Wala akong sasakyan. Nagko-commute ako, but I'm still happy kasi nga buhay pa ako, di ba? Binigyan niya ako ng buhay and I have a family na I can get home to. Diba? I have a home to get home to. Tapos, yun, may mga kasama ko mga brothers na Kasi nga we are able to naglalakbay. No? Kasama ko naglalakbay. we are able to Kumusta detach kasi from those Yes. mga salapi na yan. Yun. The material things. Yun eh. And we are able to attach to the Lord. To the Lord. Yun na nga. Pero alam nyo, malaking influence na talagang I really can profess to it na yung wife ko is a very big influence na sabi niya, Dad, pera lang yan. Pera lang yan. Wala yan. Basta okay yung mga bata, wala nagkakasakit and everything. Blessed pa rin tayo. Sabi ko nga, May nauubos yung nagawa na pera. bang vlog na ganun? Si Saints, ang ating, kayong dalawa, meron na. Sige. Asa na po? Ating mabuting gawa. Wow, meron na silang ang hibla po, ang suffering servant ay nagiging matagumpay at matatag dahil sa mga pag-aaral na kita. Sige po, kukopihin ko to ha. Copy. And then I will paste it. I will paste it. I will paste it. Nagawa. Dali lang po ha. I will copy the other one. Where is it? Copy and paste it. Yun. Ang sabi po ni Brother Kuis, ang suffering servant ay nagiging matagumpay at matatag dahil sa mga aral, ano yun? Ay mawala. At matatag dahil sa mga aral na nakita ang pagmamahal ng Diyos ay pinapahalagahan at ginagawang salamin sa iba. So, kung ang tinutukoy niyo pong suffering servant is we as followers of Christ, can I just make it small letters? Okay lang, Brother Cruz?
ay nagiging matagal dahil sa mga araw na nakaraan. Ang ating mabuting gawa ang nagiging saksi sa kata. Halos parehas yata ng thought yung dalawa. Tama po ba? Meron pa po. Hindi ko nakikita lahat eh. Kaso walang suffering yung sa pangalawa eh. Pwede sigurong duktungan. Ano sa tingin niyo? Ang ating mabuting gawa na naaayon sa halimbawang ibinigay sa atin ni Kristo na ating tagapagligtas. Ano yung sinasabi mo, brother, Alex? Ano po? Ano yung sinabi mo? Hindi kasi sabi po ni Brother Jerome, parang wala kasing suffering dun sa second na ano. Hindi, ang ating mabuting gawa, magiging saksi sa kabutihan ng Diyos at pagsunod sa Kanya. Ang Ito po ating yung mabuting gawa at pagpapakalat ng Kanyang magandang balita. Kasi evangelization din, di ba kailangan? at Pagpakalat ng pagpapalaganap ayan, ng magandang balita. balita. At pagpapakasakit. Siguro. Yun. Alinsunod sa halimbawa. Alinsunod sa halimbawa. Halimbawa ni Kristo. Tama ba? Hindi pinununa natin. Kasi yun yung sinabi niya naman doon, you have to really deny yourself, pick up your cross, and follow. Follow me. Pero sinasabi din, kailangan din nating, di ba, ipakalat ang kanyang do sa gospel, yung kanyang... Opo, ayan na po, Brother Butch. Tingnan niyo po yung nakasulat. Ang ating mabuting gawa at pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapakasakit alinsunod sa halimbawa ni Kristo ang naging Kama na lang saksi yung sa mabuting sa gawa. kabutihan. Ha? Ito na lang kama na lang dito. Yung at doon sa pagpapalaganap before. Yung ating mabuting gawa, Ay. kama, Palaganap. Gawa. may nagsulat pa. Pagpapalaganap ng mabuting balita. Meron pang At sinulat dito, si at Alex. dito. At dito. Pagpapakasakit. May nagsulat pa yata, Brother Hector. Brother Hector. Yan yun kung pwede. Sige po, lagay natin. Buti nakasulat si Brother Hector dito sa comment, di sa message. Tinesting ko madali pala Madali lang po, opo. Ang laki-laki ng keyboard pala Yes. Extremely beautiful and Comments po mga kapatid. Ako hindi na ako gagawa. Pagbotohan na natin. Go ahead po kung ano. Yung pinagtulungan ng apat na isip. Pinagtulungan ng apat na isip. Okay na po sa inyo yon. Feedback, Brother Jerome, Bro Quiz. Yung pangalawa daw po, okay lang?
Si Brother Hector. Brother Hector, meron si Brother Hector yung last kanya eh. Tulad ni Jesus, dapat nating pasanin ang krus sa ating buhay at paghugutan natin ito ng lakas upang malampasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Number 2 po. Number 2 si Brother Quiz. Ano, Brother Saints? Dapat yata ito meron din pananampalataya, no? Kinumpleto na. Paniniwala o pananampalataya. Tama ba? Ang ating mabuting gawa na may pananampalataya. Di ba? Faith with works eh. Kaya nga eh. Ang ating Pwede mabuting gawa. ikumpleto. Ating mabuting gawa. Gawat para, ano ba? Ang Ating- mabuting gawa. Ating mabuting Buting gawa. gawa. Kalakip ng ating At pananampalataya. siguro ang ating pananampalataya, kalakip ang mabuting gawa. Tama? Oo, pwede rin. Works emanates from faith. Opo, kalakip ang mabuting gawa. O yan, may contribution ka na rin dito, Brother Hector. Haba na. So ito na Kalakip po. ang mabuting gawa. Okay, parang Ah, kompleto na. Ma? Nandiyan na lahat. Kung gawa lang, walang mabuti ang ilagay. Maintindihan ba 'yon? May masamang gawa ba 'yon? Parang implied na mabuti yun eh. parang Implied. implied na yun. Siguro, pero kasi baka mamaya, ano lang, yan na lang, qualify lang siguro natin. Pwede ba kasing magkaroon ng ano? Meron pang nagsulat. Manila International Book Fair until Sunday. Oy, gusto mo sila bibili ng Bible Diary 2025. Ah, Ayun, Lil. quiz Bibili mo tayo kano ni Quiz, Bible? bibili tayo ni Quiz. Thank you, Quiz. Thank you, thank you. Mahal lang Thank you in advance. mahal ang diary ah. Thank you. Maaga pa para sa 2025 ba? Tagalog ba yan? Ah. English? Claretian po, usually may Tagalog, may English yata sila. Gusto Tandaan na mo, binibili ko yung Tagalog eh. 325 Jerome. po. 325 daw sa Bible Diary. English daw. Tandaan mo, Brother Jerome, kumanta na si Marichan. Never I see girls and boys. Ano ibig sabihin nun? Bermans na. Berna. Hindi, parang Ano? implied na yung mabuting gawa. Yung gawa, mabuti na yun. Kahit na wala siguro yung mabuting. Kasi may pananampalataya naman. Oo nga eh. Kasama Sige, ng alisin na emanates natin. from the faith eh. Alisin na natin. May redundancy. Oo. Sige po, Parang implied na eh. sabi niyo po eh. Pwede ba maging bad yung works mo na may faith? Hindi naman, no? Siyempre, ang faith natin comes from Oo Christ. nga eh. So it must Oo be good. nga. Okay. Hindi naman siguro. Sana hindi. O, paste ko na dito. Unless may motive ka na iba. Yun, yun yung iniisip ko nga eh. Kung meron kang all You are not Ulterior denying yourself na it's only for yourself. glory. Yun, the glory is one. Pero, Para kang hindi naman natin pananampalataya. mga Pharisees niyan, di ba? So ano, babalik natin? Hindi. Okay na yan siguro. Haba Okay, na. question. Question! Paano na ang gagawin? Paano nga ba ang question? Ugot na. Paano mo binubuhat ang iyong krus? Paano? Paano mo panatiling matatag ang iyong pananampalataya? In the midst of so much Sa gitna ng maraming gitna ng mga pagsubok na matinding matinding pagsubok at mga bagyong tukso. mga Pagsubok at tukso. sa harap ng mga sexing Miss Universe.
kay Brother Boots. Okay. Tukso sinabi ko, hindi Miss Universe, ha? Paubo ah. Nga eh. Eh di ano lang yan, sagot dyan yung rin, yung ginagawang salmo din. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo Question mark. hanapin ang kaligayahan at at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos. Ano pa? May iba pa? Ano pa? Meron pa po ba? O Ako, hamon meron na tayo? Ako, English nga lang, Live the Word Challenge. Ano po? How can you deny yourself? Ano pa rin to? Challenge pa rin. How can you deny yourself? Ayun na nga, sabi ko na nga, hindi na nga ako hindi na ako magti-trip to Jerusalem. At hindi na ako magti-trip kung saan. Itutulong ko na nga lang po sa ating kapwa. Mas mahal ng 365 days is 350. Mahal, quiz, wag na. Meron na po tayong Bible. Magsimba tayo, How araw-araw. can you deny yourself and carry your cross? And follow Jesus. Mas maganda siguro kung first person yan, no? Tama. Paano ko pananatili matatag ang aking panampalataya sa gitna ng matinding pagsubok at tukso? First person. How So ito can I kay deny? Brother Boots, first person din dapat. How can I deny myself? Okay. Ama, how can I without you? How can I deny myself? Carry my cross and follow our Lord Jesus Christ. Carry my... Sino umihi dito? Nandito naman umihi itong si Siyempre, yung aso nyo. Oo. To follow Jesus. Di ba may kanta yun? To follow Jesus. Nakalimutan ko yung yung wordings. Ano yan, yung kinakanta yun sa Congress noon. I Diba? have decided to follow Jesus. Yan. No turning back. No turning. No turning back. I have decided to Follow follow Jesus. Jesus. No No turning back. back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Ano pa yun? Meron yun eh. The cross before me. Ayan na, nagutom na si Brother Kuya Saints. Kasi hindi kumain. Corporal works of mercy. As in talaga, bibisita ka sa mga preso, visit Na may sakit. Ayun, teka, may sinulat din yata feed the hungry. Sunday is National Catechetical Day. Ano ibig sabihin nun, quiz? Magkakatikism tayo, classes? Ayaw na akong tanggapin eh, matanda na daw ko. Di, yung ang santa na sa Oh, di ba si Aling Luring. Ayaw ko losing, ano ba yan? Luring Lukuring. Doon daw yun eh, sa may Santa Ana, kung saan tayo, di ba sabi mo, Brother Jerome? Oo. Doon nga siya. Ganda nung simbahan nila, no? It's an old church, hindi ko na-picturean yung niya. Lady of Sorrow, yung Santa Ana. Ha? Church niya, Lady of Sorrow, di ba? Hindi po Santa Ana eh. Santa Ana is the mother of Mary, di ba?
Saint Tama Anne. ba? Yes. Saint Anne yun eh, Saint Anne. And Joaquin? Ano yun eh, Minor Basilica of Saint Anne. Saan yun? Tagig po, Tagig. Doon kina Opo, TJ. Puis. Tama, sa Tagig nga yun. It's a minor basilica, is it correct? Ano pa, Amon? Ano pa? Kuya No corporal Saints. Ano pa, Kuya Minor Saints? Basilica po yun, sa may Taguig po. Tama po. Minor Ah, basilica opo. siya. Opo. Receive the sacraments and do call for works of mercy. Oh, yun. Receive the sacraments and do corporal works of mercy. Oh, kasi sa Mass, andun din yung passion eh. Hindi, Oh, tsaka meron din Nangyayari. dadagdag ka dyan. Faithfully attend the LBS meeting. Oh, kahit na Word of God, di ba? Ayan na yung ano. okay na? Anything else? Kung wala na po, I will Yeah, stop okay. sharing. Kuya Wala Saints, na ba? ano pa? Can we request you, Kuis, to do the closing prayer, please? Closing prayer po, in the name of the Father, the Son, and Father, the Son, and Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you all of you, the blessed thy word, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, For us now and at Now and at the the hour hour of for our death. death. Amen. Lord, amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Our Lady of Sorrows, Pray pray for for us. Pray for us. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Spirit. Father, Amen. Son, Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po muli sa Magandang ating gabi lahat. muli. Have a nice evening, mga